So we have friends here and guests na nakapanood ng movie nyo kanina sa special screening with our content creators. Meron silang gustong sabihin. Please introduce yourself first. Bilang naranasan na rin namin sa maging gumanap ng action, dahil nakita namin mga eksena nyo kanina, ano yung pinakamahirap na eksena po na inyong ginawa? Who wants to go first? Ano yung pinakamahirap na action scene? Without spoilers, siguro, but go ahead, Arjo. Wow. The whole thing was very difficult, to be honest. The whole movie was very difficult, I have to say. We had less dialogues po kasi diba in the film. So medyo action-packed talaga siya from the moment that the gun starts until the end. Ratatatatata, dire-diretso. But definitely, what was hard was maintaining and making sure that we don't go overboard with the PTSD, with the guidance of the production, with the guidance of our director, and of course with my co-actors. And siguro, the beginning and the ending, to answer your question, are two of my favorites as well. No? Pero definitely, yung buong pelikula, ako nahirapan talaga. But definitely, ending and beginning were two of the hardest in terms of time and effort. Pero ano bang ginawa mo dito? Humawa ka ng baril? Ano pa? Tumalon ka ba? Rumolyo ka ba? Ano? Iba-iba eh. Iba-iba na. Ang dami na. We went around talagang explored the world of action with Direk Richard and the cast. Grabe. Julia, anong pinakamahirap daw na scene na ginawa mo? Yung panoorin yung paghihirap ni Arjo. Hindi, no joke yun Kasi ang hirap, especially for an actor, to act, and then you're thinking also how to be safe. Kasi syempre, hindi natin masasabi, sabog pa rin yan blanks pa rin yan and all, movements pa rin yan. Hindi mo matatansya kung magkakatamaan ba kayo, magkakaano. And may mga times na habang hindi pa ako nakikipaglaban, pinapanood ko si Arjo, sobrang wala akong masabi. Kasi nakakapagod siya, draining emotionally, physically. Kung may specific naman, siguro yung part na bilang babae, yung hindi ako ready mentally, natatalon ako from second floor ng warehouse pababa. Wow! Kasi nauto ako ni Derek Richard. May ine-explain lang siya, Jules, tingin mo, try lang natin na sukatin natin dito. Angat lang natin ng konti sige po. Umaangat ako ng konti. O dito, kaya mo pa ba, Jules? Angat pa natin ng konti. Angat pa. Okay po. Okay po ka nung okay po. Hanggang sa na-realize ko nung tatapakan ko na yung sa second floor, mataas na to Jules, okay ka? Okay po. Hindi na ako makaano kasi parang nandun ka na sa moment. Siguro yun yung masarap din sa set. Kung nafe-feel nyo to, di ba may vibe na siya? Nafe-feel nyo na yung moment. What more sa amin as actors na may storya kaming pupuntahan. So minsan may mga ganong factor lang na ang sarap-sarap i-portray kasi nga dadalin ka na doon ng moment. So siguro walang specific talaga. Lahat Ang dami talaga. Tanong, gumamit ka ba ng double? Direk, ikaw. Okay, good question. What's exciting about my actors, from everyone here, and most especially my lead actors, Julia, Arjo, Sid, Enchong, Paulo, Cholo, Ivan, and the rest, we provided safety stuntmen and stunt doubles on the set. Okay. That's a protocol. But as you go along with the scene, and then the reason why ganito yung setup natin, because we want everyone to go back in that memory lane na ganito yung sitwasyon namin. Kaya ito yung set na feel talaga. Until such time na everyone have this very intense na energy ng, okay, let's do this. Kaya to. Until such time na you realize the double is already for the safety because more than 16 hours, they're doing their best. If I'm going to isa-isahin ko lang kahit mabilis lang, Julia Montes, once na binuhusan mo na siya ng dugo, sa first eksena niya sa umaga, ang dugo namin doon baldi-baldi kasi. So, buhusan ng dugo si Julia sa umaga, kasi yun ang eksena niya, she will never gonna go back sa tent niya.
That's the mark of a very, very amazing actress. She never said, "Can I take away my blood muna?" Kasi wala pa. Makikita mo si Julia, she's just sitting in one corner, waiting for her scene. Hanggang sa mapack up mo na siya sa madaling araw, na tsokolate na yung itsura niya kasi ang lagkit niya na. Doon palang, it's really an honor to see them doing that. Arjo Ataide, he said to me, siyempre, hindi naman siya super action star na sanay doon, di ba? Ang sabi ko lang kay Arjo, just go with the flow. Isipin mo lang na si Raulo ka. Kung si Raulo ka, unstoppable ka eh. Kung si Raulo ka, unstoppable ka na. Yun ang ginawa ni Arjo. Yun ang ginawa ni Arjo. Tuloy-tuloy lang siya na after a while, uncontrollable na. Hindi mo na siya makontrol. Same goes with Sid, same goes with Enchong. Lahat yan, total buhos na ng energy nila. And same with my actor. So yun ang pinaka-amazing sa kanilang lahat. Thank you, Direk. Maraming salamat for sharing that. Sisa, another content creator, has a question. Napanood din niya yung film kanina. Congratulations po sa lahat ng cast. Ang tanong ko lang po, since all your scenes and your stunts are difficult, how did you prepare po for the scenes para lalong maging kayo mismo yung karakter? Anybody? Paolo, ikaw naman. Sumagot ka naman. Paolo, preparations for your character. Well, kasi ako, I've been working with Direk Richard Somes for the past few years na. So, medyo alam ko na yung kung ano i-expect na anong klaseng action yung pagtatak Somes. So, in preparation for this, part naman ng lifestyle ko yung martial arts and yung pagbabarel. So, medyo, tsaka totoong buhay, may topak din naman talaga ako. So, I think enough preparation na yung topak ko. Alam niyo po, ang isa sa mga dapat niyong abangan is the scene between Arjo and Paolo Paraiso. Grabe yon. Yung sa mga nakapanood, I know you will agree with me. Anybody else who wants to share their preparation? Sid, preparations mo for your character. I think the hardest part of the movie is preparing to work with Direk Richard. Honestly. In terms of the stunts and the physical aspect of it, hobbies ko na lahat yun eh. It's something I really like to do. Pero, try niyo sabayan si Richard Somes sa set. There's no such thing as break here, it's only standby. And that's the best part about it. Wow. Thank you, Sid. Anybody else who wants to answer before we move to another question by Kate Adahar? Wala na? Thank you, Sisa. Maraming salamat. Kate Adahar. Hi, good evening. My question is for Julia. Reaction to Director Richard's feedback. Saka, paano mo rin nga pinaghandaan? Nag-workout, may special fitness plan, diet ba for the role? Sorry po. Kasi kakasabi ko lang matakaw ako. So sa workout, medyo sasablay po ako doon. Pero yung physically, mentally preparedness, siguro yun yung talagang pinagdasal ko rin. Kasi iba makatrabaho si Direk Richard and sobrang blessed ko na maka-experience sa isang Richard Somes film. Ito yung film na ang sarap sa pakiramdam na iba naman yung tingin sa babae, na ang babae naman this time lalaban. Ang babae, hindi lang mag-aantay lang ng tulong, kundi lalaban din, lalo na sa taong mahal niya. So, yun yung ibang experience na naparamdam sa akin ni Direk Richard. So, sabi ko nga, while filming this, kung dumi, kung sapakan. If tama pagkakaalala ko, 8 hours yung isang shoot natin, di ba, Direk? 8 hours straight na fight scene. So, yun pa lang po, workout na for me yun. So, yun yung masarap sa shoot na to. And pag napanood nyo naman, talaga namang hindi mo iindahin yung dumi, yung tagal, yung pagod, yung pawis, lahat yon kasi worth it kapag napanood talaga. How long did you shoot this film? 18 days. Oh, okay. We really shoot fast. 18 days lang. Wow. Yeah, because we planned a lot. We never go sa set. Ganun lang kadugo ang eksena, pero we really planned a lot.
Hindi kami bara-bara. So 18 days target, 18 days, let's shoot this. And tama sa oras, may mga extended ng konti, pero you just need to finish it. Pero we comply with the rules, with the regulations, but we really need to be on time and work with the deadline. Thank you, Direk. Before I give the mic to Ana Pingol for the next question, we have another content creator. Mabibigyan lang niya yung feedback niya, reaction niya after watching the film. Si Buraot Queen. Yun daw ang kanyang content creator name. Hello, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Regan, also known as Buraot Queen of social media. Hindi ako nakapamburaot sa movie kasi sa totoo lang, first scene pa lang, affected na ako. Kasi meron ako mga friends na may PTSD. So, alam ko kung ano yung mga pinagdaanan nila. Kaya while I was watching the movie, ramdam ko na kaagad yung bigat. And nakakatuwa na makita na nabuhay niya yung character kasi ang gagaling ng mga artista. Sobra. Kahit small exposure or hindi man ganun kadaming scenes na nakuha, pero nabigyan ng buhay eh. So mas nakita ko kasi yung mga roles na nagbigay buhay dun sa fight scenes na sobrang parang makatotohanan. Mala Hollywood talaga ang dating. Walang halong charot. Pero ngayon lang ako nakapanood ng pelikulang Pilipino na mai-level natin sa Hollywood films. Kaya nakakatuwa. At yung mga scenes na nakita ko lang ito noong 90s, yung mga action films noon, na talagang nakakakaba, nakakakilabot, nakakatakot. Ngayon, naibalik sa generation ngayon. Kaya congratulations. Buhay na patotoo ako na noong 90s ang action films buhay na buhay. Ngayon, ibinalik ng pelikulang ito yung mga moments na nakita ko noon sa mga action films. For that, I salute the production, especially the lead cast. Julia, if you can still remember, kay Ate Chen. That was 8 years ago. Magkasama na tayo. Kaya, nakakatuwa na makita ka na sa action films na. At gusto ko lang sabihin talaga, I think the new king and queens are born. Ang king and queens of action films ay nasa harapan na natin. Si Arjo at si Julia. Kaya nakakatuwa na makita na ang pelikulang Pilipino ay nabubuhay muli. Congratulations po. Direk and Tita Sylvia, congratulations. At dahil buraot nga ako, alam niyo na, dapat sa float, nandun ako. Yun ang mumurautin ko sa inyo. Thank you so much. Thank you very much. Let's go now to Ana Pingol for the next question. Ana. Hi, hello. Kay Kong Arjo. I'm sure you did your own research about PTSD. Pero kung hindi spoiler ano yung mga ini-input mo na parang galing talaga sa'yo na nilagay mo sa character para makita namin na pumipitik na siya? If you don't mind. Siguro para makita kung paano nagsisimula yung topak, yung twitches that I had, ewan ko if it was noticeable, but I had these twitches that Direk actually helped me with. No? I remember mula nung umpisa ng film, sabi ko, paano kaya ako yung parang pigil na galit na kasi obviously, especially the people who are very aware of their condition, pag nasa spark, they try to get out of it kasi it's very traumatic, diba? Definitely, I think yun po yung sign nun, Tita Ana, yung twitches dun sa character. And definitely yung play, yung pagiging kalmado, only is a sign, no? We created that as a character because it's a sign of him as a person who has nothing to lose and who lost everything in that battle. So definitely every angle of the character was thoroughly thought about, no? At of course with the guidance of Direk Richard and the whole production.
Anyway, congrats sa nakikita pa lang namin, parang Thank you, bongga thank you, siya. tita. Thank you. Isa pa kung pwede kay Direk. Direk, may political statement ka ba dito? May pinitik ka ba dito? Sorry. May political statement ka po ba ditong ina-input? Thank you for that question. We're very aware na we don't have any political statement on this film. We don't want to say anything about society. As a filmmaker, and as an actor, we believe that it's not our job to preach or to say something about anything na it would shake off the balance or kung ano man. We just want to present a society or a milieu, a background of what will the character will going to be involved in and kung ano yung sitwasyon na pinasok nila. But we can really honestly say that we don't have any political statement about the film, but it's really an action film with a visual that is milieued para sa perfect na kwento ng mga artista namin at saka sa mga characters namin. Thank you, Anna. Let's go now to Glenn. Glenn? Ayan, good evening. Ayan, kahit hindi pa namin napapanood. Pero sa trailer pa lang, nakakabilib na, action-packed talaga. Kay Arjo, nagpasintabi ka ba kay Coco Martin nung kinuha niyo si Julia rito? Siyempre, from action to another action king, di ba? Hindi naman po. Coco is a friend. And I've already worked with Julia prior to this na rin po sa 24/7. Wala naman po. I'm definitely privileged to be working with Julia. As I always say it naman sa lahat ng interviews, isa sa mga artista that I always look forward to working is her. Walang ate. And definitely, action is kahit anong gawin niya, she can do it. So this action definitely is a showcase for her as well. I'm sure Julia has been doing action at saka hindi naman to yung first time I think, but this is definitely something different. Pag sinabing iba, meron siyang mga ginawang kakaiba din talaga dito. But definitely action is not new in her blood and it really shows in the movie. Kung i-describe mo si Julia sa one word, What? One word to describe Julia. As a colleague, creative. Wow. As a colleague, creative. She surprises with her attacks, with her creativity, even if hindi ko ka-eksena when I watch her. And I think that's what I love seeing with my colleagues, Sid, Enchong, everyone else. When I watch my co-actors and they surprise me with things, no? Acting is reacting, so I'm only as good as everyone else. Ayan, last na lang kay Julia. Siyempre, one word to describe Arjo. And ano yung mga kinabiliban mo kay Arjo rito? For me, one word, brilliant. Kasi as an actor and as a person, mabait si Arjo, si Kong. Saka, yun nga, tama yung sinabi ni Arjo na acting is reacting. So, pagka-eksena mo siya, mas nandun na ako hindi ako natatakot kung paano ko siya mapupull off. Kasi sa sobrang galing ni Arjo, sasabay ka lang, i-gel mo lang yung sarili mo, makakalusot ka sa eksena. And with this film, more than the acting, marami pang binigay si Arjo na dapat mapanood ng iba. Kasi buo hindi lang emosyon, physically, ang daming binigay ni Arjo na hindi niya normally ginagawa. So dito, bagong Arjo rin yung makikita ninyo. Kaya dapat niyong panoorin talaga. Yes, Arjo is truly brilliant and generous. Yes, Thank you, Arjo. generous. Yes. That's Thank true. you. Thanks, Jules. Thank you, Glenn.